Magandang umaga po sa inyong lahat guys. Ito na po ang ating karugtong galing sa Mohicap Lake. Bali, sa kabila lang itong pupuntahan natin guys. Doon tayo galing kanina. Yan. O diba? Tapos, yan. Explore natin si Palakpakin kung ano naman ang kanyang history. So, tara. Let's go! Tara, tara, tara! Itong karugtong ng Mohicap Lake guys ay sa kabila lang din ito. Iikot lang tayo sa kabilang daan. Bali, sakop pa rin siya ng Barangay Buenaventura. Kaso pagdating natin dun sa may Palakpakin Lake, tatlo ang barangay nang nasasakupan niya. Isa na roon si Barangay San Lorenzo. Ayan, basta mamaya guys makikita natin yung pagdating natin doon. Nandito pa rin tayo sa Barangay Buenaventura, San Pablo City. Ito na yung huling lake na ating bibisitahin guys. Itong lake na pinupuntahan natin ay 7 yan sila na siyang sikat dito sa buong San Pablo City, Laguna. Kahit na sa kabilang kanto lang ito guys, itong Palakpakin Lake ay gagamit pa rin tayo ng Google Map dahil hindi natin kabisado ang lugar na ito, kaya kailangan pa rin natin gumamit ng Google Map. Habang binabaybay natin ang daan, ito'y may klima siyang malamig guys, kahit mainit na mga bandang 10 o'clock na siguro to or 11 o'clock. Ayan, malamig siya, malamig yung ano ng hangin, hindi siya mainit. Kahit na mag-jacket ka kasi mapuno dito. Ganda ng ambience dito guys, kahit na magtanghaling tapat, hindi mo maramdaman yung init. So ayun guys, hinahanap na natin yung daan papuntang Palakpakin. Ayan, kung saan tayo tuturo ni Google Map, sundin lang natin nito. Pero ang ano siya, estimated time, nasa 30 minutes. Pero isang lugar lang siya guys, Barangay Buenaventura. Pero hindi siya accurate na 30 minutes kasi hindi natin kabisado ang daan. Kaya abot siguro ng paglilibot natin ng mga 35 or 40. Depende kung mahanap natin kaagad yung daan. Kaya mapapaiksi natin yung oras. Pero hindi lahat ng oras ng biyahe ay iba-vlog ko. Kuha lang tayo ng magandang part na siyang isama sa travel content ang biyahe natin. So, ayan guys, malapit na tayo lumiko. Liliko tayo ng pakanan pag nakita natin yung sign age ng Palakpakin. Rhythms flow like a gentle stream, carrying whispers of nature's dream.
consensus puts the soul at ease. With each note, a story unfolds. In the heart steps new worlds it holds. Perfect for moments of Cavitinia, quiet reflection, or capturing life's sweetest connection. Let this music be your guide on your creative journey forward. Tanaw na natin ang arko ng Barangay Buenaventura guys. Tapos liko tayo dyan ng pakaliwa. Tapos dire-diretso lang tayo dyan. Mga 2 minutes siguro guys. Makikita na natin dyan si signage ng Palakpakin. Yan. May signage siya kung saan ang tamang daan. Hanapin lang natin iyon para hindi tayo maligaw. Nasa ano yun siya, nasa part ng kanan yung signage kapag tayo ay manggagaling sa Cavite or Tagaytay or yun. Pero pag galing tayong Quezon, magiging kaliwa siya. So, ayan guys, malapit na tayo. Cavitating vlog, let's explore the scene. Capturing moments where we've never been. From city lights to mountains high, faces unfold beneath the sky. Explore, seize the day, join the journey, come what may. Vlogging life, a story to share. With Cavitinia, we're going everywhere. Ito na ang kanyang signage guys. Ayan o. Welcome to Palakpakin. Ayan, may arrow siya. Kaya lumiko tayong pakanan. Ayan. Bye-bye na natin itong daan na ito guys. Siguro mga nasa 20 minutes ang biyahe mula rito. Pero malapit na yun kasi wala naman traffic. Pero wag lang natin masyadong bilisan gawa ng siyempre hindi natin kabisado yung daan. Mahirap na makasagasa, diba? Kaya mag-iingat tayo sa daan. Lalo't dayo lang tayo dito. So, itong Palakpakin guys, maganda rin siya. May magandang history siya na nakakubli sa lawa na yan kung bakit siya tinawag na Palakpakin. Ayan. May madadaanan tayo dyan na para siyang highway. Dun, parang yun na yung Barangay San Lorenzo. Doon natin matatanaw si Palakpakin. So, hanap lang tayo ng paraan kung paano natin siya malalapitan. Kasi karamihan sabi ng iba nasa lang siya, tabi ng highway. So, ito na guys. Ayan yung tulay. Ayan no, maraming nag-sightseeing. Ito ang palatandaan nyo guys. Yung tulay. Ayan. Yung bundok na yun, nakikita nyo yan si Mount Kalawan. Ito ang Palakpakin guys. Ito yung una nyong matatanaw pag ito ay yung pinuntahan. Yan, pero may pinakadaan pa talaga nito guys, dun sa may Barangay San Lorenzo. Kaya yung Barangay San Lorenzo, pupuntahan natin yan. Doon tayo dadaan, babain natin yung Palakpakin Lake na yan. Malapit lang yan dito guys. Kailan yung daan niya nakalagay sa map na hindi siya pwedeng motorin, kundi naka red line, means ibig sabihin nun lalakadin mo siya.
Kaya itong motor may iwan sa highway. I-lock na lang natin para hindi makuha ng iba. Pag-iingat lang din ba. So, di ba guys, ito na yung Barangay San Lorenzo guys. Napakaganda pala ng lugar dito sa San Pablo, no? Malinis yung mga dahon nila dito. Parang hindi siya polluted. Idudugtong ko lang talaga siya. Ang sariwa ng hangin dito sa Barangay San Lorenzo. Pa rin ito guys, San Pablo City. Ayan, no, ganda ng nila rito, kaayusan sa Barangay San Lorenzo. Caviting a vlog, let's explore the scene. Capturing moments where we've never been. From city lights to mountains high, faces unfold beneath the sky. Click the play, seize the day. Join the journey, come what may. Vlogging life, a story to share. With Cavitini, we're going everywhere. Camera rolling, every frame's a tale. Faces and places through rain or hail. Every step we're learning to see a world of wonders. Ayan guys, malapit na tayo. Ayan, no, sa may bandang unahan lang ng kotse. Ayan, maraming nakapark na mga motors guys. Malamang nadodoon yan sa palakpakin. So, ito yung daan niya guys. Itong bahay na to halatang may bagong lipat guys. Kasi yung mga gamit nila, oh. Bagong hakot. Ayan guys, yung itong makitid na daan na ito. Yan, dyan tayo bababa. Natisod pa ako. Tapos meron dong isa yung tabang. Ay, yung pagbuga. Maganda doon. Matarik dyan, te? Hindi naman. Ay, thank you po. Ang kitid ng daan dito, guys. Tas marami pang wire na nasa baba. Kaya mag-iingat kayo kung sino man yung pupunta dito. Palakpakin at dito din dadaan. May mga wire na nakababa masyado o nakalaylay. Iwasan nyo na lang, huwag kayo mapadigit yung baka mamaya kasi may live wire yan. So, ayan guys, so, hindi yan siya basura, kundi mga yan, gamit na binaba, na bagong hakot. So, dito sa part na ito, mumute ko na kasi, ayan, may dito, may handaan, may birthday may video okay kaya iwas tayo sa CPR. So, ayan. Ayan yung hagdan natin guys, pababa, pabulusok. So, dito pa lang, todo hingal na ako. Ayan, masyado siyang pabulusok. Magka-hiking tayo bago natin marating si Palakpakin. Ito ang tamang daan guys, pag kayo ay pumunta ng Palakpakin. Doon sa may part ng tulay, yun ay lang yun, unang pasilay. Unang silip lang yun doon sa may bandang tulay. Pero yung iba, hindi na sila tumutuloy dito. Hanggang doon lang sila sa tulay. Kung minsan, kung malakas ang loob mo, pwede ka doon makiusap sa mga nanirahan. Kung pwede doon sila bumaba at mag-explore doon sa baba. Pero ako, ito na kasi para may kasamang hiking itong adventure natin sa pag-explore kay Palakpakin. So, ayan guys. Maganda rito na mahirap manirahan. Kasi malayo sa malayo sa palengke. Pero dito tingin ko, hindi mahirap sa ulam dito. Kasi
naririnig ko doon sa may bandang unahan, sagana raw dito sa mga tilapia, hipon, yan, mga hindi ko alam kung alimasag ba or alimango tawag doon. Ayan na, kahit sino inaalaw na mamingwit dito, walang bawal. Kahit mga taga Nagcarlan, yan, dumadayo dito para mamingwit. Basta may pamingwit ka, walang bawal dito, guys. Dahil itong lawa na ito, sagana sa isda. Ayan, guys, ito na si Palakpakin na may sukat na 43 hectares. Ayan siya, guys. Kaya siya, guys, na tinatawag na Palakpakin dahil nung unang panahon daw, guys, mayroon isang magandang babae na may pulang buhok na sobrang haba na laging naghuhugas dito sa may pangpang ng palakpakin. Tapos tuwing naghuhugas siya ng kanyang pulang buhok na sobrang haba, doon naman lumilitaw yung isang isdang may waga na malaki, para siyang naaaliw manood sa babaeng may pulang buhok na mahaba na sinasabi nila ay isang diwata. Pero isang araw na may dumating na isang mangangaso, nabalitaan na may ganong babaeng lumilitaw sa may bandang puno. Ayun, inaabangan niya na yun. Tapos nung naramdaman ng babaeng may pulang buhok or diwata sa madaling salita, hindi na siya nagpakita or biglang naglaho. Kasabay nung naglaho yung mahiwagang isda na malaki. Tapos kaya siya tinatawag na Palakpakin, guys, kasi yung puno na kinalalagyan ng babaeng may habang buhok na kulay pula, sa tuwing naghuhugas siya ang mga dahon, once na matamaan siya ng hangin, parang pumapalakpak daw siya. Pag sa malayo mo siya tingnan, parang pumapalakpak daw siya. Kaya yun, tinawag siyang Palakpakin Lake. Tapos itong Palakpakin Lake na, guys, ito isa rin to sa mga nabuong lawa or crater lake na nung sumabog ang bulkan. Yan, ito yung pangpito na pinuntahan kong lawa sa buong San Pablo. So ayan, guys, ang tanging hanap buhay dito ng mga naninirahan ay mga pangingisda. Libre sila sa ulam. Ang mahirap lang daw sa kanal dito ay yung bigas. Yun, kaya kung nalaman lang namin kaagad na mahirap sa kanila ang bigas, pwede ka magdala ng bigas tapos ipalit mo sa sariwang isda na tilapia. So, ating nakumpleto na, guys, ang mga lake ng San Pablo City. Bali, 7 yan sila, guys. So, after nito, diretso tayo sa Nagcarlan, Laguna naman, guys. Malapit lang yan dito kasi may shortcut na papuntang Nagcarlan. Kaya, mayroon trending na tourist spot doon. So, ating didiretsuhin yan mula dito sa Palakpakin Lake. So, tara, guys. Puntahan na natin yung trending spot sa may Nagcarlan, Laguna. So, let's go. Hindi ko na lang po i-videohan yung daan pabalik kasi na-videohan na natin siya papunta rito. Bali, diretso lang tayo sa kalsada. So, tara, guys. Let's go na. Hi, guys. Update. Papunta na tayo sa may pinakabayan ng Nagcarlan, Laguna, guys. Puntahan natin ang pinaka-trending spot doon. Dinadayo yun doon, guys. Pero sa ganitong oras siguro kasi medyo tanghali na, baka walang masyadong tao doon. Curious din ako, guys, kung bakit siya dinadayo lahat ng mga creator na may gustong pumunta doon or yung may free time na pumunta doon, talagang pinupuntahan nila, hindi nila pinapalampas na hindi nila puntahan. So, atin puntahan, guys, para makita nyo rin kung ano yung sinasabi nilang trending spot sa Nagcarlan, Laguna. So, let's go, guys. Stay tuned.
May dumidikit sa amin na nakamotor din. Panay ang kaway niya. Mamaya guys, pakita ko sa inyo. Ayun siya guys. Yun yata yun. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so Saan na? Korean, ano ba yun? Ha? Korean Park. Sa Korean Park, punta namin. following the leader down 8th Street to get what we can. Call up the wall, make a few calls to the man. Promising the prominent angle. Find the square feet of the triangular man who awaits at the land. Dito ah. Pamingin na sa shout out tagat nagkarlan. Kauganga pi, shout out. Skill yun. Coveting a vlog, let's explore the scene. Capturing moments where we've never been. From city lights to mountains high, freights of hope beneath the sky.
Story to share with Cavitania. We're going everywhere. Andito na tayo guys sa Korean ng Nagcarlan, Laguna. Korean Park tawag nila dito pala. Tignan nyo. Ito ang Korean Park guys ng Nagcarlan, Laguna na dinadarayo ng mga turista dito. So ngayong araw na to or ganitong oras, wala siyang masyadong gumala dito kundi parang solo lang namin ito. So ayan guys, ito tinatawag nilang Korean Park. Sulit ang biyahe guys kahit na malayo siya. Biruin mo galing tayong San Pablo City sa may barangay Buenaventura, tapos dumiretso tayo dito sa Nagcarlan. So sulit ang travel natin kasi napakaganda ng ano niya, kaayusan ng Chinese bamboo. Kaya pala siya tinatawag na Korean Park dahil sa magandang pagkahanay ng mga Chinese bamboo or formation ng Chinese bamboo. Para tayong nasa Korea talaga siya. Ang ganda guys. And lapitan natin siya ng padahan-dahan guys. Ayan siya oh. Napakaganda nga niya talaga guys. Promise. Kung sino man gustong pumunta rito talaga napakaganda. Trending na lugar ito guys eh. Kaya hindi rin ako nagpahuli. Pinuntahan ko rin. Para ma-share ko naman po sa inyo kung ano yung aking mga nararating. Ayan. Ito ang Korean Park ng Nagcarlan, Laguna. Napakaganda niya guys. Lalo sa personal. Sa cellphone kasi paiba-ibang kulay gawa ng reflection ng araw. Medyo ano na kasi ito eh, mga alauna siguro to, alas 2. Ayan, tamang-tama lang pag uwi galing dito, mga 6 o'clock ng gabi nasa bahay na ako or nasa Dasma na. Kasi mula dito Nagcarlan hanggang Dasma, mga nasa 4 hours ang biyahe pa uwi. Bili mo, dalawang lugar ang pinuntahan natin, San Pablo City tsaka itong Nagcarlan Korean Park. Napakaganda guys, promise. Ang ganda niya. Cavitania vlog, let's explore the scene. Capturing moments where we've never been. From city lights to mountains high. Faces unfold beneath the sky. Seize the day, join the journey, come what may. Vlogging life, a story to share. With Cavitania, we're going Camera rolling, every frame's a tale. Faces and places through rain or hail. Every step, we're learning to see a world of wonders, wild and free. Iyan ang kabuuan ng Korean Park guys. Dito lang yan sa Nagcarlan. Huwag niyo kalimutan guys, Nagcarlan. Kung sakaling gusto niyo man pumunta rito, go, go, go na. Baka mataon yung mga content creator din, maabutan nyo dito. So, ayan guys, ito na ang kabuuan ng ating dalawang episode. Nanggagaling tayo kay Barangay Buenaventura, San Pablo City, kung saan binisita natin si Palakpakin Lake. Pagkatapos dito, hello guys, hanggang dito na lang tayo sa Korean Park ng Nagcarlan, Laguna. Isa siyang Chinese bamboo na nakahilera
So, maraming salamat po sa muling pagsama sa akin dito pagpunta sa Nagcarlan. Naway huwag kayo magsawa sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli. Solid team, happy team. To all my friends, to all viewers in the world, thank you so much. Bye-bye. See you in my next video.